So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin to sa playlist yan. So sa ating patuloy sa ating extra bonus sa ating lesson in life, family life topic ng lesson. Medyo may kulang ako, so meron talaga akong nadadagdag yung pinaka previous 12. Medyo mahaba-haba talaga to na kwentuhan. Or maraming salamat sa papanood, sa pagsubaybay at pagda-like at pag-subscribe nito. Ayusin ko, gagawin kong lahat ng best ko para malinawan talagang tamang pag-iisip. So ito, gabay to, guide to yung ginagawa ko na video para hindi kayo malungkot, di ba? Dapat masaya sa family life. So dapat expert, master ka na sa lahat ng bagay. I-ready mo siya, i-prepared para din sa pagbuo ng bahay. Step by step, one at a time. So yun ang pinaka-importante talaga, na may kaalaman, mag-prepared, maghanda talaga. Yan, di talaga yan ang gastusin kasi magtrabaho ka sa Pilipinas, kulang lang talaga. Lalo na may mga bilihin ka pang, kasi iba, kasi dapat yung mga binata dapat mag-aaral sila paano pumasok or magbuo ng pamilya, kasi hindi siya solve na binata lifestyle lang. Kasi ang binata lifestyle yung kain lang dito, mag-isip-isip ka na talaga na hindi dapat magastos-gastos, dapat nakalista yung mga babudgetin mo, bibilhin mo, anong mga kakainin, nagsasanay na yan to prepare to have a future or family right now. Is you were prepared right now as a youth, mga kabataan na wala ka pang asawa, naghanda ka na ngayon paano mag-budget, disiplina, pagtitiis, hard work. Yun ang dahilan nagtatrabaho ka at nag-aaral para dyan, kasi isustain mo at ang kulang din sa karamihan, paano makahanap ang the right one. Yun din sila nahirapan kasi dinadaan sa bisyo, walang kaalaman, hindi nag-aaral o busy. Yun lang din na mahirap talaga siyang isabi or i-explain. O yan, mga gagawin po talaga sa isang tao, yun po talaga na mga folder, kung ang mga gastusin para maganda talaga yung arrangement ng bahay. Mayroon ka stock area, stock room, yun. Yung mga extra na gamit, mga preparation, yun talaga paano gumastos ng mga gamit-gamit sa bahay, yung mga savings na hindi manakaw, or mga gira-gira kung mag-prepared na, diba? Yung mga pera talaga, yun tantili, nagira din ang paghanap buhay yung kumita araw-araw at gasto, gira din talaga siya. It's not an easy thing. Papractice ng mga skills, magtatahi, magtatanim, yung marunong mag-drive ng sasakyan, marami talaga. Pero kung magagawa ka ng community na mga honest at legit person, pag may pera ka, mas maganda. Siguro kung iba kasi pag may maraming pera, kasi puro gastos pero natatakot talaga ako ngayon. Pag may pera ka, gastos ka, kasi mauubos lang din ang pera, maraki nga zero ang mga pera mo, pero piliin din ang pagkakatiwalang tao at sa simbahan, at saka yung mga tamang kasama. Yun lang din siguro din ang importante talaga sa panahon ngayon, na be wise, hindi dapat puro gastos. Yun lang din na importante, na siguro ang iba siguro nalo ng ilang milyon, siguro gawa siguro ng 2 franchise na Jollibee, survive na siguro sila, no? Yung ibang artista nagpaplano, kasi yung buhay natin parang artista rin tayo nagpaplano tayo sa ating buhay, sa ating kwento. Yun lang din na importante, na yung mga alaga mo nasanay magising umaga, paggising ng umaga anong gagawin, pagtulog, paggabi. Yun lang din na pag na nakuha mo na yung mga gamit-gamit, diba, ng mga bibilhin, anong hindi. Importante talaga na may meeting room area. Yun, mag-uusap-usap na private talaga yun. Hindi dapat marinig sa kahit sino or kapitbahay. Yun din na, kasi may mga plano talagang buhay. Tapos worship area, basketball area, yun ang dinidream ko talaga. Yun dapat sana ang gagawin. Pero bihira ngayon na mag-design ng bahay na may stock area, wala kasi ang bahay pag walang stock area, magulo, makalat ang bahay. Kasi mga extra, paano yung 5S, yung malinis ang bahay, tinatapon yung mga hindi nagagamit. Yun lang mga extra na gamit. Kung wala kang stock area, magulo, makalat ang bahay.
yung mga gamit, yung mga damit. So siyempre masama din bili ng bili, di ba? Tago ng tago, di nagagamit. Yun lang din, yan lang din na maraming ganun mga gamit yung talaga tong naturalist, di ba? Simplicity, yung buhay na buhay simple. Yun lang kasi ang iba na nababangkrap kasi bakasyon dito, gastos doon, balak issue doon, droga doon, barkada doon, gastos ng gastos doon. Yun ang pera dali na ubos din. Pag ikaw walang pera, wala talaga. Yun lang din kawawa na yun ang mismanagement. Hindi nila na ano, dapat paano mag-budget sa tax, bayarin sa tax sa mga gamit mo. Parang gusto kang kumita kasi may pangangailangan ka, pero limitation talaga sa gastos. Huwag sobra-sobra. Kasi lalo na maraming bata ngayon, so siyempre expect talaga ang business, hindi talaga lagi kitaan niya. So siyempre plano talaga yan, plan ahead, plano talaga ng mahabang panahon. Yung parang sa Doctor Strange na hindi pa nangyayari na, di ba? Na ano na tawag ito, yung naka-visualize na anong pwede mangyayari. Kung sabihin pa nilang time machine, yun, yung mga possibility, mga probability, iwan lang, pero talagang may mga possible ang pwede mangyayari. There's a million times na pwede mangyayari. May version siguro namatay ka o ako, may version na nag-asawa, may iba na tumanda. So ngayon na panahon, marami talaga ang settings. So ini-imagine bago yan nangyari, galing sa isip para maging visualize yan, materialistic, ginagawa yan. The distance of between dream and reality is the action. Talaga action with planning, with time and effort and sacrifice, hard work, bago nangyari yung isang bagay. Galing sa isip, mag-manifest, galing sa isip, naging reality. Syempre pag nandyan ang bagay, ang pera, ang lahat, syempre i-action yun. Pagkakaroon ng mga yun, di ba, nandiyan na dyan yung anak mo, ang bahay, ang negosyo, pag-iipon. Importante na may check naman yung kalusugan. May mga tawag ito, mga task subject na pag-aralan araw-araw sa pultong pera, paano mag-budget ng pera, paano umiwas sa mga gulo, mga crimes, prevention sa bahay. Yun ang i-discuss sa mga discussion o meeting room area. May worship area kahit kunti lang, or may simbahan ka na area, pero may discussion area talaga for exclusive family. Mayroong sports area, mayroong sa ground area, may mga CCTV kung may mga problem, at saka yung anti-earthquake house, yung mga container house, yung may mga isolation pa. So ang mga bahay sa gamit naka-organize, naka-arrange, excuse me, yung mga damit, kung ilang damit ba ang anong kulay, nakalista yan, kung saan ilalagay, anong mga every location. Maganda talaga magplano, or importante talagang imagination. Just imagine, yun na talaga, i-imagine mo na siya. Kung magpamilya ka, kung mag-school ka, mag-work ka, mag-business ka, o mag-income, ina-imagine na talaga yan. Kasi GE, imagination at work, yun, kailangan talagang sa imagination mo ang buhay. Di pwede yung mga artista, mga artist, mga inventor, nag-imagine talaga yan. Di naman yung imagination pang bata lang, parang si Barney lang. Yan ang ginagamit sa iba ng tulog, relax ang utak, hindi galit, hindi puyat, hindi pagod, hindi nagagalit, di ba? Hindi emote. Yun ang paano ko maka-imagine. Pero yung in-imagine ko yung pagbabasketball, in-imagine ko siya, paano ko siya mai-score ng ganito, no? Pero basta tinutodo ko na lang, shot. Hindi ko tinitignan yung oras. Hindi ko paano ko na-achieve yun. Hindi ko siya tinitignan yung oras. Sinecheck ko siya kung paano ko siya gagalawin, paano ko gagawin yung action na may maintain na dadami yung shot, na relax yung katawan ko, na i-enjoy ako. Di ba? Parang nakakalito, no? Hindi natin titignan yung oras at araw. Ang importante is paano mo siya i-perform, i-action yung gusto mong plano. Sa plano kung 700, 800, 900 ang score. Siyempre, i-execute mo siya. May plano yun. At saka pagsasanay, may naka-energy yun. Yan lang chocolate drink ko. At saka yung mindset.
sa ka-inspired, di ba, sa motivation mo or sa crush mo. Yun lang naman, motivation, di naman masamang may crush, ano lang, inspiration lang, katuwaan. Yun, magagawa mo siya, parang do your best talaga, di ba, motivation or grind. Yun lang talagang importante na yun ang gagawin mo, prepared step by step, para ding Lego, di ba, yung pagbuo ng bahay, isa-isa talaga yung pagbuo. Isang araw, ngayong araw, ngayong araw, ganitong araw. Habang ka nag-iipon, nagpaplano ka na ng mga gagawin. Ano pagkain para hindi magkasakit. May library books, di ba? Library area. Yung mga libro, mga search, pag may pera talaga sa susunod, ipaplano talaga 'yan. Mga lagayan ng mga information area. Merong meeting area, may lamisa, may blackboard, whiteboard, may lamisa, may upuan, may ano to, tawag ito, yung projector, di ba? Or computer screen, TV screen na mag-ano doon, may wala namang child area, no? At saka yung living area. Yun lang din, importante yun, magastos pero mahal, pero wala kang choice kasi kung gano'n, malaki talaga. Kailangan talagang mangarap ang tao. Pero sa future talaga, mananalo talaga tayo diyan. Just claim it. Just believe what you do. Yun lang, maniwala ka sa sarili mo. Di mo titignan yung oras o panahon. Basta darating din yan balang araw. Just wait. Para lang sa basketball, di ba? Kung titignan kong oras at di mo masyadong pag-aralan yung action mo para ma-achieve yun, doesn't matter that time. Importante is the action. Pag isang tama lang, isang prediction, matama mo yung gagawin mo, panalo ka na, di ba? Yun naman talagang sa competition, sa mga lottery, mga contest, sa mga hula-hula. Di ba? Yun lang man inasahan ng tao diyan na pupunta lahat Kahit sa business, isang mali lang na action, wala na lahat yan. Na dapat every step tama, planonado, nagdarasal, i-check yung kasama mo. Yun lang din na complex ba? Marami siya. Pakunik-kunik siya, paiba-iba. Yun lang din sinasanay tayo sa work, sa school at work, at yung business din, parang family life. Yan ang mga gagawin, yun ang mga foundation natin, na gumising na maaga, nasasanay, inspired ka, marami kang subject na mga nalalaman, kailangan mo magtiis, kailangan mo mag-meet ng mga tao, marunong ka magpasensya, marunong kang makikisama, mag-leadership, yun, kailangan mo magsasalita, paano maging good speaker, good example. Yun talaga na age doesn't matter, time doesn't matter, the important is the action. If you fix one action, it will change your life or our life forever. Yun lang din na yun lang din, maraming proseso, maraming gagawin, hindi dapat basta-basta lang. Your faith mo, sama-sama mo yun, mga pamilya mo, kung hindi, ikaw lang. Yun lang din na napakahirap dito sa Pilipinas kasi, dito sa atin mga tao kasi dito, habang nag-aaral, yun ang mindset kasi, may kasama daw maraming pera, yun kasi nasa school tinuturuan natin yung empleyado na may pangarap ka, then yung mindset mo, yung work, hindi din siya ganun kalaking sweldo, din ganun din ang edad bago ka makagraduate, then milyones ang gagastusin mo muna. Yun talagang marami din, walang trabaho dito na may income. Kung may income naman, talagang patayan talaga dito sa Pilipinas, mahirap din. Yun lang dahilan na hindi ka pa mangarap, wala lang din, di ba? Ang iba nagbibisyo pa nga, hindi nga yun lang, yung iipon nila siguro, yung milyonaryo yun, start nila ng business. Yun lang din na hindi talaga masasabay. Sa dami-daming bagay na gagawin, di mo na malalaman kung anong bagay mong uunahin. Pagkain ba? Pero na-realize ko nung may edad na ako, naisip ko na ang importante talaga is pagkain. Yun ang tinatrabaho mo, food. At tapos yung tubig, kuryente. Tapos may business ka, makabayad ka sa tax. Yun lang naman talaga bili-bili mo sa mga pangailangan mo for your business and your family. Yun naman talaga ang puntahan lahat. It's diyan talaga ang line. Ang isa lang kasi naging illusion lang kasi dito sa atin, yung social media, itong media, itong mga balita, mga politics, sa government, parang illusion yon na parang
parang naepektuhan ka pero walang nangyayari sa buhay mo. Mga media, mga palabas, yun, mga bagong labas-labas, mga uso-uso ngayon, yun, mga kwentuhan, yun din na nawawala ang isip ng tao, wala ng time, di na alam ang Bible verses, or pumili ng tamang tao, marami na susubungan na tulfo, yun lang din na medyo nawala tayo din sa media na yan. Laro-laro or walang guidance talagang kailangan, na pag may bata at ako sa future, turuan, train the child while they are young so they will not depart from it. Kaya importante talaga turuan sa kalusugan, being responsible. Pag may bata na, ganun ang tuturuan, kasi sino magbabantay sa bata? Nanay, di ba? Pero ngayon ang tatay, it's not enough ang sweldo ngayon, medyo super sipag at sacrifice talaga lalo sa sweldo. At kung may pamilya ka na, iwasan na lang ang sugal, bisyo. Kung magluluto ka, mga 20 lang isang ticket isang araw, wag i-sobra-sobra na 300, 500 ang taya mo, wag magpupusta doon sa kapitbahay, wag na lang, ipusta mo na lang sa pamilya mo yan, i-invest mo, iipon mo para sa pamilya mo, tulungan ng asawa, syempre mga pagkain, ibabudget yung kanin na nagagastos, kasi parang hindi naman tayo sa reklamador, kulang-kulang talaga, live simple lang talaga, kahit gaano ka, milyonaryo ka, maraming pera, kung pabungga-bungga ka, kasi to start a business and talagang start simple. Pero kung bibili ka ng mga gandang gamit na madali ang business, okay yun. Importante lang saan ka kuutang o kukuha ng kapital na panggastos. Yung iba sa utang pero wala namang papautang kung may kapapalit ka ng lupa, kung di mo babayaran, o maganda talaga ngayon investment, lupa, mga gold, mga meteorites, or talagang ganun, maganda, pera, savings at business. Yung maganda talagang business is lupa at taniman at business, yun, yung mga tindahan. So siyempre, at yun lang din importante na invest in your family, yun din maganda, at sa katuruan sila, kasi pagturo ng bata, saan mo sila iiwan, ano mga gagawin sa challenge, talaga nakaprepare ka ng bahay, ganun. Siyempre na-prepare mo na yung sinasabi ko, yung pag-execute naman, how to be a parents. So dito naman tayo sa ating series 3, extra bonus. So like, subscribe sa ating family life. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. At yun talagang gagawin po guys, basta hindi basta mataas na imagination po talaga yan. So thank you po.